What's up guys? This is Jonathan Orbuda and we are live here. Nandito tayo ngayon sa Bohol Beach Club sa Panglao Island, Bohol. And if you notice na sa background ko sobrang puti, it's like you're in a Boracay sa Bohol. So sobrang ganda, sobrang classic ng location dito. So thank you so much guys. Now if you are new to this channel, please do subscribe. Just click the subscribe button, yung sa baba, yung pula. And that's for free of course. And please do click the bell notification para ma-notified yung email niyo every time mag-upload ako ng mga future videos. Aside sa nandito ako sa Bohol and na-notice nyo naman sa previous na video ko regarding sa S8 Plus, nag-unbox ako sa isang beach sa Pangasinan. Ngayon nasa Panglao tayo para ibigay sa inyo ang 10 mga bagay na napapansin ko sa loob ng 7 days na paggamit ko nitong S8 Plus. Okay? Now, without further ado, let's get it on. I dive into the ocean. Number 1, let's talk about the 60 frame per second. So far, ang napansin ko dito sa camera na to, capable siyang mag-shoot ng 60 frames per second. Sobrang smooth siya. At ang 60 frame per second ay pwedeng gumawa ng slow-mo na video. And this is very beneficial kung gagawa kayo ng mga stunts na tulad ng ginawa ko sa mga previous kong video. So, eto, pwede siya, advantage siya kasi meron na siya nito. So, ang normal kasi nating nakikita sa ibang camera is to capture 25 to 30 frames per second. Pero ito may capacity siyang or option na sa resolution na 720, pwede ka nang mag-record ng 60 frame per second. So, na-try ko siya sa loob ng 7 days at yun yung majority na ginagamit ko na mag-film. Ang downside lang niya is 10 minutes lang ang pwede niyang i-record for the 60 frame per second. Number 2, the battery life. So far sa 7 days ko, tuloy-tuloy yung paggamit ng video ko. Hindi siya nalolobat ng 12 hours na it's a mix of standby and recording using 60 frame per second. So far, ang battery kasi nito is 3,500 mAh. Advantage siya kung nag-shoot ka outdoor at wala kang power sources kasi mas malaki yung capacity niya. Though malaki din yung consumption niya sa battery kasi nga diba, ang mga application na naka-install dito is very high-end din. So, in proportion din sa battery na meron dito, gano'n din kalakas siya kumain. Pero so far, sa 7 days na ginamit ko, hindi siya mabilis mag-low-bat kahit nakabukas yung data. Number 3, napansin ko nung nag-shoot ako sa gabi when I went to a club sa Tagbilaran at ginamit ko yung rear cam to shoot in a dark scene, hindi siya ganun kalinaw. Medyo noise. Maraming noise ang nakapaligid. Makikita mo at sobrang hindi siya quality for night shot. I don't know if you are familiar with Canon G7X Mark II na kaya niyang mag-record sa mga dark scenes. Ito, tinry ko siya, hindi talaga. This is perfect kung ang shot nyo ay outdoor like this location dito sa Panglao, Bohol. Medyo kukuha ako ng mga sample shot using this kapag nag-sunset na or kung anong magandang scene mamaya. Then I'll post the video yan sa description box sa baba. Number 4, this is very perfect sa mga vloggers like me. Kasi tinry ko yung front cam niya and then sa video nakafocus ako sa isang front cam yung gamit ko, then nagaganon ako, din nagsasalita ako. Napapansin ko na sobrang clear yung mukha ko and then sobrang blurred nung paligid. Ang tawag dun is depth of field. Sobrang concrete yung depth of field and sobrang litaw na litaw talaga ako. So, perfect siya sa vlogging. Sobrang perfect niya talaga. If you are a vlogger, so medyo okay din to. Number 5, a variety of option ng video resolution. From VGA 720 which is high definition, 720 which is high definition, 1080 for full high definition, and then quad high definition, and then ultra
high definition, yung 4K, kaya niyang i-record. So, you can even use this to create your own film na pwedeng mag-broadcast sa sinihan ng 4K. Kasi kaya niyang mag-record without any sacrificing sa quality. Sobrang ganda niya pag resolution ang ating gagamitin. Or you can even choose between full definition na 780 and the 780 na 60 frame per second. So, pwede mong gawin yon. Number 6. Sobrang sensitive niya. Sobrang sensitive niya na I was filming nung nag-travel ako sa papunta rito from Manila to Bohol. Then nasa airport ako at sobrang fast pacing yung nangyayari kasi muntik na akong malilate. So I was trying to record the entire scene na nakabukas lang ito. Pero hindi ko alam na namatay na pala siya kasi sa sobrang sensitive niya kasi 'di ba lutang yung gilid niya. Hindi mo na mamalayan na napindot mo na pala yung stop. So parang I was thinking na akala ko na record ko na yung buong pangyayari pero hindi. Nung pin-review ko ng video hindi pala, nag-automatic stop siya kasi napindot ko yata. So very sensitive siya. Now if you are like filming in a fast pacing scenario and then nagmamadali ka, make sure na naka-record siya kasi minsan sa sobrang sensitive at napipindot mo ko yung gilid-gilid, nagsa-stop na siya. Number 7, yung design niya. Sobrang napaka-cozy ng design niya. And yeah, very expensive looks. Then sobrang nipis niya, magaan. And sa sobrang gaan niya, minsan nakatakot ka kasi baka malaglag or something sa sobrang gaan niya. Pero kung yun yung option nyo, mahilig ko sa maninipis at sa magagaan, ito yung bibilin nyo. Number 8, stability. Dito naman talaga, kung i-rate ko siya ng 1 to 10, 10 talaga siya when it comes to stability. Kasi nga, kahit naglalakad ako na nagre-record, hindi mo napapansin na naglalakad, hindi mo napapansin na bouncy yung shot, kasi sobrang stable ng shot na parang alam mo yun, sobrang hindi mo ma-distinguish yung bouncing kasi sobrang smooth, no? Para kang merong dalang stabilizer. Para mong kinabit siya sa isang stabilizer. So, ito yung nanonotice ko sa kanya. Number 9, pricey with a good catch. Ang presyo nito sa Philippines ay 45,900. So, it's almost 46,000. Now, for that price, medyo talagang, kung hindi ko talaga siya gagamitin for a source of income, talagang hindi ko talaga siya bibilhin. Like if you're just using this for pang-forma or something similar, hindi siya advisable kasi nga you really have to maximize the full potential of this S8 Plus kasi nga sa sobrang price niya. But the capacity itself, bayad naman. Sobrang the level of its performance in proportion din naman talaga sa price na meron dito na 46,000. Number 10, the rate. Kung i-rate ko ito ng 1 to 10, so far kasi ito yung pinaka-latest na product ng Samsung. So, I basically rate this as 9. Kasi yung 1 talaga, yung sobrang sensitive. Kaya, nag-minus ako ng 1. Pero the entire overall review, sobrang ganda. And I think I'm gonna use this for my future vlogs. Kasi wala naman akong point and shoot na camera. Meron lang akong A5 na luma kong cellphone, which is this shot. Ito yung A5 and this one is the SLR na Canon 700D. So maybe I'll be using this moving forward para sa third shot. Baka meron akong third shot dito sa susunod pang mga travel. Mukhang kailangan ko pa ng mas maraming cameraman. Pero yeah, yun lang guys so far yung na-review ko. And sana mas marami kayong natututunan. There you go guys. Thank you so much for watching and I'm pretty sure marami kayong natutunan sa review ko. Na sa span of 7 days, yun lang naman yung mga nagagamit ko and I'm very particular doon sa camera kasi nga ginagamit ko siya
for my vlogs. And yeah, if you want to watch more related videos, click the boxes na nasa gilid, nandyan, saka nandyan. And also, don't forget to subscribe. Just click the subscribe button, yung bilog na nasa gilid. Please visit my vlog. It's ilovetanjing.com. Yung square naman dito sa gilid. So this has been your vlogger live nandito sa White Beach sa Panglao. And this has been Jonathan Buda. Thank you so much. Bye-bye.